Sa libing ng kanyang asawa, nakatayo si Isabela na napapaligiran ng dalamhati at kalupitan. Para bang hindi na sapat ang bigat ng kanyang pagkawala, dinagdagan pa ng kanyang mga biyenan ang sakit ng pang-iinsulto. Wala man lang sandaling pagkalinga, ibinigay nila sa kanyang mga kamay ang susi ng isang kalawangin at sira-sirang van, ang tinatawag nilang mana. Ang kanilang halakhak ay umalingaw-ngaw na tila huling insulto habang isinara nila ang pinto ng bahay na minsang tinawag niyang tahanan, ang bahay na tinulungan niyang punuin ng buhay, pagmamahal at mga pangarap. Lalong masakit sapagkat kinuha nila ang mga negosyong magkasama nilang itinaguyod mula sa wala. Mga negosyong isinilang hindi mula sa pribilehiyo kundi mula sa mga gabing walang tulog, magaspang na kamay at matatag na paniniwala sa isa't isa. 7 buwang buntis at inana ng isang masiglang 10 taong gulang na anak. Natagpuan ni Isabela ang sarili na walang bubong, walang pinagkakakitaan at walang malalapitan. Walang ibang mapuntahan. Umakyat siya sa kinakalawang na van na itinuring na walang halaga ang kanyang di umano'y gantimpala at ginawa itong silungan. Kinagabihan, nakahiga siyang gising, pinapakinggan ang patak ng ulan sa bubong. Iniisip kung paano nauwi ang lahat sa ganito. Ngunit isang umaga, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga puno at nagbibigay ng gintong liwanag sa lumang sasakyan, napansin ni Isabela ang isang kislap, isang kakaiba. Sa ilalim ng mga patong ng natutuklap na pintura at kalawang, may bahagyang kumikislap para bang may gustong ibulong ang van mismo. At ang kislap na iyon ay higit pa sa ilusyon ng liwanag. Ito ang magiging simula ng isang pagbabagong hinding-hindi inaasahan ng kanyang mga biyenan. Mula sa kawalan ng pag-asa ay sisibol ang pag-asa ng bagong simula. At mula sa kahihiyan ay darating ang tagumpay na muling magsusulat ng kwento ni Isabela. Ngunit bago tayo magpatuloy sa kanyang paglalakbay, kung bago ka sa aming channel, inaanyayahan ka naming pindutin ang subscribe button. Maaring maliit lang itong bagay, ngunit bawat pindot ay tumutulong upang maibahagi pa namin ang mga totoong, emosyonal at nakaka-inspire na kwento gaya ng kay Isabela. At kung nahipo ng kwentong ito ang iyong puso, gusto naming marinig ang iyong saloobin sa mga komento. O mas mabuti, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng kaunting pag-asa ngayon. Ngayon, balikan natin ang simula sapagkat bawat pambihirang kwento ay may pinagmulan. Mababa at kulay abo ang langit sa umagang iyon, mabigat sa katahimikan at banta ng ulan. Bagamat hindi pa bumubuhos ang mga ulap, ang hangin ay puno ng amoy ng basang lupa at bulong ng paparating na unos. Nakatayo si Isabela Santos sa gilid ng isang bukas na libingan, mahigpit ang kapit ng kanyang mga daliri sa hawakan ng payong. Ang isa niyang kamay ay nakahawak sa bilugang tiyan, isang likas na kilos ng pagprotekta. Nasa tabi niya si Manuel, ang kanyang 10 taong gulang na anak, tahimik ngunit tila isang matandang nakakita na ng sobra. Kumakapit siya sa manggas ng kanyang ina, ang maliliit na daliri maputla sa higpit. Ang itim na tila ng Amerikana, basa at mabigat, ang nagsilbing tanging sagabal sa kanyang natitirang seguridad. Sa paligid nila, ang mga nakikiramay ay pabulong na nag-uusap. Ang kanilang tinig ay sumasabay sa malamig na simoy gaya ng mga alon mula sa malayo. Napakalungkot at napakabata pa. May mga bulong na narinig si Isabela. Alam mo naman ang pamilya niya, hindi siya magtatagal nang wala ito, wika ng isang tinig. Lalo na sa ugali nila, sagot ng isa. Sapat para marinig niya ang pang-uuyam. Ngunit hindi siya natinag. Sa kabila ng hukay, nakatayo ang kanyang mga biyenan. Ang kanilang mga mukhay walang emosyon, halos malamig. Ang mga matay tuyo na parang hindi sila marunong magdalamhati.
Ang itim na kanilang suot ay mas mistulang mamahaling kasuotan kaysa tanda ng pagluluksa, wari mas tungkol sa pagpapakita kaysa sa tunay na kalungkutan. Tinitigan sila ni Isabela, hindi sa galit, hindi rin sa hinanakit, kundi sa malinaw na pagkaunawa na sa wakas nakita na niya ang buong lawak ng kanilang paghamak. Hindi siya kailanman tinanggap, hindi noong ikinasal siya sa kanilang anak, hindi noong tumulong siyang gawing negosyo ang kanilang maliit na operasyon, at tiyak na hindi ngayon habang nag-iisa siyang may dinadalang anak sa sinapupunan. Pagsapit ng huling lupang itinabon, sa kabaong, basa na ang kanyang sapatos at ang lamig ay gumapang sa kanyang mga binti na parang baging. Ngunit hindi siya nanginig. Nanatili siyang matatag, nakakapit sa paniniwala na inihanda ng kanyang asawa ang kanilang kinabukasan kahit sa kamatayan. Sa opisina ng abogado, ang amoy ng pinakintab na kahoy at mahina ngunit maayos na tunog ng mga papel ay nagbigay ng panandaliang ayos. Ang mainit na silid ay kabaligtaran ng malamig na lupa na kanyang iniwan. Nakaupo si Isabela sa lumang upuang balat, si Manuel nasa kanyang tabi, tahimik pa rin, mahigpit pa ring kumakapit. Binuksan ng abogado isang matandang lalaking may salamin at tinig na kasing pantay ng metronom, ang folder sa harap niya. Para sa aking asawa, si Isabela Santos, simula niya. Iniiwan ko ang aming tahanan sa 42 Willow Lane, lahat ng aking shares sa Santos Floral and Design at ang 1,972 van. Napasinghap si Isabela, hindi na malayang pinipigil ang kanyang hininga. Ang bahay, ang negosyo, maging ang lumang van na itinuturing ng kanyang asawa na parang pamana ng pamilya. Hindi lang ito mga ari-arian. Patunay itong nakita siya, pinahalagahan at pinagkatiwalaang ipagpatuloy ang kanilang pamana. Ngunit naputol ang kanyang ginhawa sa mapanuyang tawo ng kanyang hipag. Naku naman, sabat ng babae, may ningning ng panguuyam sa mga mata. Hindi ganyan ang mangyayari. Nagkatinginan silang magkapatid, parehong nakataas ang labi sa pangungutya, nakunot ang noo ni Isabela. Ano raw? Tanong niya, unti-unting lumalago ang pagkabalisa. Umusog pa abante ang kanyang biyenan, malamig ang tinig. Ang bahay at ang negosyo ay sa pamilya. Nag-asawa ka lang, hindi mo ito pagmamay-ari. Ang tanging iyo lang ay ang van. Dapat nga magpasalamat ka at ibinigay pa namin iyon. Nabahala ang abogado, muling tiningnan ang mga papel. Hindi iyan ang nakasulat. Simula niya may bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit mabilis siyang pinutol ng biyenan, ang tinig ay matalim na parang latigo. Tama na, singhal nito. Matigas ang kanyang mukha, ngunit sa mga matay may nakatagong takot na natabunan ng kayabangan. Gusto mong makipaglaban, Isabela? Mabagal at madiin niyang sabi. Dalhin mo kami sa korte kung kaya mo. Tingnan natin kung hanggang saan ka makakarating, buntis, walang pera, at may anak na kargado. Ang mga salita'y tumama na parang suntok, malupit hindi lamang sa kanilang kahulugan, kundi sa masayang kumpiyansa na nakabalot dito. Naramdaman ni Isabela ang paghigpit ng maliit na kamay ni Manuel sa kanya, nanginginig ngunit matatag. Para bang sinusubukang maging malakas para sa kanya kahit hindi dapat siya ang gumagawa nito. Ang opisina na dati tila kalmado, ngayoy parang sumisikip sa kanya. Ang init ng kahoy ay naging nakakasakal. Ang amoy ng lumang kape at alikabok na papel ay humalo sa biglang pag-akyat ng pagsusuka mula sa kanyang tiyan. Binukan niya ang kanyang mga labi. May tugon na nabubuo sa kanyang lalamunan, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi ito ang larangan ng laban na gusto niya. Inihanda nila ang bitag. Umaasang magagalit siya, umaasang mahulog siya sa digmaang pinaghahandaan nila. Sapat na ang nakita niya sa kakayahan nila, sapat na upang malaman niyang hindi siya mananalo kung lalaban siya sa kanilang mga patakaran. Hindi dito. Hindi ngayon. 15 minutong katahimikan ang lumipas bago nakatayo
Si Isabela sa labas, giniginaw, habang ang kanyang coat ay dumidikit sa kanyang buntis na katawan at ang ambon ay dumikit sa kanyang balat. Sa kanyang kamay, isang pares ng susi, malamig at matalim laban sa kanyang palad. Walang legal na dokumento, walang mga pangako. Tanging malamig na bakal at ang alingaw-ngaw ng mapapait na halakhak mula sa likod ng nakasarang mga pinto. Tahimik ang paradahan sa likod ng funeral hall, maliban sa mahina at pantay na pagpatak ng ulan sa aspalto. Nasa tabi niya si Manuel, naninigas ang ekspresyon, puno ng pagkalito. Paulit-ulit siyang tumitingin sa ina para bang hinihintay na basagin nito ang katahimikan, sabihing nagkamali lang ang lahat, nauuwi sila sa kanilang bahay, na ang kanyang kama, ang kanyang mga laruan, at ang kanyang buhay ay hindi basta kinuha sa kanila. Ngunit nanatiling tahimik si Isabela. Bawat hakbang pasulong ay parang pagtawid sa bagong mundo. Isang mundong puno ng panganib at kawalang katiyakan, kung saan hindi na uubra ang mga patakarang kinapitan niya noon. Pagdating nila sa van, hinaplos niya ang gilid nito gamit ang mga daliri. Ang kalawang ay natuklap na parang pulbos, nag-iwan ng marka sa kanyang balat. Pangit ito, may mga yupi, amoy amag, langis, at lumang pagpapabaya. Ngunit ito'y kanya, tanging ito ang natira, tanging ito ang hindi nila naagaw. At habang nakatayo siya roon sa lamig, may kakaibang isipin ang dahan-dahang umusbong sa kanyang puso. Sige, kung ito lang ang meron ako, gagawin kong sapat ito. Kailangan kong gawin. Lumakas na ang ambon nang makarating sila sa malayong dulo ng paradahan. Nasa ilalim ng baluktot na poste ng ilaw ang van, at ang kumikislap-kislap na ilaw ay nagbubuga ng baluktot na anino sa semento. Para itong galing sa huling hanay ng isang junkyard na bubulok ang pintura, ang kalawang ay parang pasa na kumakalat. Ang pinto sa likod ay halos bumagsak na sa bumper. Ang salamin sa gilid ng driver ay nakatali lang sa pilas na duct tape na bahagyang humahampas sa hangin. Binuksan ni Isabela ang kumakalansing na pinto at sinalubong siya ng amoy na bumalot, halo ng langis, amag, pawis at tuyong metal na tanda ng mahabang panahon. Hindi lang ito van, isa itong libingan ng mga alaala at gayunman ito'y silungan, isang lugar para hindi mabasa ng ulan. Umakyat muna si Manuel. Umuungol ang lumang upuang vinyl habang siya'y kumikilos, naghahanap ng posisyong hindi siya tusukin ng mga lumang spring. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang mga punit sa upuan, sinusundan ito na parabang mga guhit ng mapa, marahil umaasang dadalhin siya pabalik sa mga bagay na pamilyar. "Ma'am!" Mahina niyang sambit, halos kasabay ng alingaw-ngaw ng ambon. "Dito na ba talaga tayo titira?" May bahid ng pag-asa sa kanyang tinig, desperadong nais na hindi ito totoo. Hindi agad sumagot si Isabela. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang mga susi sa cup holder na natiling nakapatong ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata nakatuon sa maalikabok na dashboard. Doon, sa ilalim ng alikabok, makikita pa ang malabong bakas, mga fingerprint, mga bakas ng kanyang asawa, naiwan noong huli nitong inayos ang radyo o hinawakan ng sira ng aircon. Ang maliit na marka na iyon ang mas tumama sa kanya kaysa alinman. Wala na siya, ngunit narito ang patunay na minsan ay narito siya, natawa, nabuhay. Kinagabihan, ipinarada ni Isabela ang van sa gilid ng isang abandonadong tindahan ng hardware malayo sa kalsada, nakatago sa anino ng sirang karatula ng neon. Ang ugong ng ilaw sa poste ay humalo sa tunog ng dumadaang mga sasakyan sa di kalayuan, isang duyan ng kalungkutan ng lungsod. Sa loob, binalot niya si Manuel ng makapal na kumot na laging nakahanda sa trunk para sa emerhensya. Mahigpit niya itong itinupi sa katawan ng bata bago siya umakyat sa likod ng van. Hindi talaga ito ginawa para higaan, lalo na para sa isang buntis. Mahirap maghanap ng ginhawa, ngunit wala siyang pakialam. Siya'y tuyo,
siya'y ligtas at sapat na iyon sa ngayon. Mula sa bintanang nababalutan ng hamog at ulan, 2 anino ang dumaan, binabakas ng ilaw sa di kalayuan. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga tinig sa katahimikan. Hindi ba't yun ang Balong Santos? Mahina ang tanong ng isa. Oo, sagot ng isa pa. Narinig kong nawala lahat sa kanya. Masakit ang mga salita, ngunit nanatiling tahimik si Isabela, niyakap ang kanyang anak, nakapikit ang mga mata, hindi pa nila alam ang buong kwento, wala silang ideya kung ano ang gagawin niya sa wala. Nagpatuloy ang mga usapan sa labas, ngunit nanatili ang kanilang mapanuyang salita na parang usok sa isip ni Isabela. Kinuha na ng kanyang mga biyenan ang lahat. Akala niya masyado siyang mataas para magmakaawa. Aba, matututo siya ngayon. Isang kurot na binalot bilang tsismis, binitawan ng may kasamang yabang. Mga salitang mula sa mga taong akalay alam ang buong kwento, ngunit gilid lamang ang nakikita. Nakahiga si Isabela, nakatitig sa bubong ng van, ang lumaylay na tela ilang pulgada mula sa kanyang mukha. Nakasara ang panga, halos mangalay, nadarama ang init ng pait sa dibdib, ngunit sa ilalim nito, mas malalim, may mas malamig na bagay. Hindi kawalan ng pag-asa kundi paninindigan, biglang may malakas na sipa mula sa kanyang sinapupunan, ang sanggol ay kumilos, tumama sa kanyang tadyang, paalala. Mensahe, wala kang oras para mabasag, hindi ngayon, hindi pa. Kinabukasan, nagising si Isabela bago pa man makapili ang langit ng kulay. Ang lamig ang pumukaw sa kanya, gumagapang sa bakal ng van papasok sa kanyang mga buto. Dahan-dahan siyang gumalaw, iwas gisingin si Manuel at kinuha mula sa ilalim ng upuan ng maliit na maleta. Ang tanging naisalba niya bago siya tuluyang mapalayas sa kanyang tahanan. Kinuha niya ang isang sweater kulay navy, numinipis na ang tela sa siko at ang mga manggas ay nagkapudpod na parang pinong sinulid at isinuot ito. Hindi nito tuluyang tinanggal ang lamig mula sa kanyang mga braso, pero nakatulong kahit kaunti. Sa tabi niya mahigpit na nakayakap si Manuel sa sarili, ang kanyang mga tuhod nakatupi, mga braso nakabalot sa coat na parang kalasag. Mas lalo siyang mukhang bata habang natutulog, gaya ng tunay niyang edad. Hinalikan siya ni Isabela sa noo, nagtagal ng bahagya kaysa kailangan bago lumabas sa kulay abo at tahimik na bukang liwayway. Sandali siyang tumigil, humihinga ng malalim sa mamasamasang hangin. Walang bubong, walang negosyo, walang bank account. Isang lumang van lang nakatago sa anino ng abandonadong tindahan ng hardware at ang matatag na kagustuhang gawing posible ang imposibleng mabuhay. Hindi pa alam ni Isabela noon na ang lumang van, ang itinuring ng lahat na basura, ay nagtataglay ng higit pa sa kalawangin na mga alaala. Nasa loob nito ang isang kinabukasang hindi pa niya naiisip. Unti-unting naghalo ang mga araw, bawat isa ay natunaw sa kasunod. Binuo ng isang rutang hinubog ng pangangailangan. Nagsisimula ang umaga sa maikling lakad papunta sa tindahan sa kanto, kung saan paminsan-minsan ay binibigyan siya ng tindero ng tinapay mula kahapon kapalit ng murang halaga. Ibabalik niya ito sa van, nakatago sa ilalim ng kanyang coat, at hinahati kay Manuel na bihirang magreklamo tungkol sa paulit-ulit nilang pagkain. Sa hapon, nagbabasa siya ng mga karatula, nagtanong sa mga tindero kung kailangan nila ng tulong, anumang trabaho. Nagwalis siya ng sahig, naglinis ng bintana, tumulong magbaba ng mga kahon, nag-ayos ng bulaklak para sa isang florist na nagbabayad ng maliliit na halaga at tira-tirang talulot. Hindi tumiklop si Isabela sa hirap ng trabaho. Bawat barya ay pangako. Bawat gawain ay hibla ng marupok na tela ng kanilang kaligtasan. At sa lahat ng iyon, nanatiling silungan ng van, ang kanilang lumulutang na isla sa gitna ng dagat ng kawalang katiyakan. Pinupuno ni Manuel ng mga guhit mula sa singaw ng bintana, maliliit na stick figure na magkahawak kamay, minsan may araw, laging may ngiti.
Para sa kanya iyon ang paraan ng paggawa ng ligtas na espasyo. Gumawa rin si Isabela ng sarili niyang paraan. Laging abala ang kanyang kamay, nag-aayos, naglilinis, inuulit-ulit ang parehong gawain. Alam niyang hindi nito tunay na babaguhin ang lugar, pero binabago nito ang kanyang isipan. Ipinapaalala nito na may kontrol pa rin siya sa kahit maliit na bagay. At nang isa sa mga araw na iyon, habang nakaluhod siya malapit sa likod ng pinto at sinusubukang kuskusin ang isang matigas na batik ng kalawang, may nangyaring kakaiba. Naipit ang espongha hindi sa karaniwang matalim na gilid ng kalawang, kundi sa isang bagay na matalim at kakaibang matibay. Huminto siya, lumapit pa. Ang kalawang ay nagbitak at natuklap sa kanyang mga daliri habang tinatanggal niya ito, at ang lumitaw ay hindi inaasahan. Hindi ito ang mapurol na kulay abong bakal na nasanay siya, kundi isang kakaibang anyo. Ang gilid na lumitaw ay may mas mainit na kulay, mayaman at tila kumikislap sa malamlam na liwanag ng umaga. Nakakunot ang noo ni Isabela habang hinaplos niya iyon gamit ang kanyang hinlalaki. Ang tekstura'y makinis, halos pinakintab at mabigat, hindi basta lumang metal. Patuloy siyang nagkaskas, maingat na tinatanggal pa ang patong. Lumapad ang bahaging lumilitaw, sumasalamin sa liwanag sa paraang nagpahinto sa kanyang paghinga. Hindi ito simpleng pintura, hindi ito kalawang. Kumikinang ito, hindi gaya ng tanso o pilak. Mas malalim kaysa bronze, mas mayaman kaysa tanso. Ito ay ginto. Umalon ang tibok ng kanyang puso. Hindi mabilis, kundi mabagal, matatag, parang mga yapak na papalapit. Hindi siya tumayo, hindi siya sumigaw. Nakatingin lang siya, nanlalaki ang mga mata. Sa kanyang isip narinig niya ang boses ng kanyang asawa, banayad ngunit malinaw. Ang van na yan ang safety net natin, Isabela. Biro niya iyon noon, matapos niyang pintasan ang asawa sa paghawak pa rin sa lumang sasakyan. Napailing lang siya noon, inisip na isa lang iyon sa sentimental na ugali ng asawa. Pero marahil, hindi pala iyon nostalgia. Ipinatong ni Isabela ang palad sa gilid ng van sa mismong kumikislap na bahagi. Mas mabigat ito kaysa nararapat, matatag laban sa kanyang kamay. May nakatago rito, hindi lang sa ilalim ng kalawang, kundi sa ilalim ng kwentong ipinasubo sa kanya. Ang kwentong iniwan siya ng wala. Dahan-dahan lumawak ang pagkaunawa, parang liwanag ng bukang liwayway na unti-unting bumabalot sa kalangitan. Hindi ito aksidente, hindi ito basta swerte, ito ay itinanim, pinlano. At gayunman, hindi siya ngumiti, hindi siya nagdiwang. Tumayo lamang siya, pinulot ang espongha at maingat na ipinasok ang mga natuklap na kalawang sa isang maliit na tumpok. Ang kanyang mga galaw ay banayad, kalmado. Parang naglilinis siya ng isang sikreto na hindi pa handang ipakita sa mundo. Bumulong siya sa sarili tulad ng isang pangako, isang orasyon, hindi pa. Sapagkat ang kanyang natagpuan ay hindi lamang ginto, ito'y posibilidad. At sa mundong nagtangkang agawin ang lahat sa kanya, iyon ang pinakamatinding bagay sa lahat. At naunawaan ni Isabela ang isang bagay na bihirang maunawaan ng marami. Ang mga lihim ay tulad ng mga binhi. Kapag nakabaon at inalagaan sa katahimikan, may kakayahan silang mamulaklak at maging matatag. Ngunit kung iingatan, kung poprotektahan na parang hininga, kaya't wala siyang sinabi, hindi siya nagmadali. Araw-araw, ipinagpatuloy ni Isabela ang kanyang buhay na parabang ang van ay isa pa ring kalawangin at marupok na kabibi, sapagkat mas ligtas kung walang nakakakita sa kanyang natuklasan. At natutunan niya na ang tunay na kaligtasan ay hindi nakabatay sa mga pader o kandado. Nasa disiplina ito, nasa pagpipigil, nasa kaalaman kung kailan dapat kumilos at kung kailan dapat maghintay. Nagsimula siya sa maliliit at sinadyang hakbang. Isang tahimik na linggo ng umaga, habang natutulog pa ang buong mundo at mahinang humihilik si Manuel sa likod ng upuan, kinuha ni Isabela ang isang distornilyador.
at maingat na tinanggalang manipis na piraso ng metal mula sa loob ng likurang pinto ng van. Makitid ang piraso, hindi mas mahaba kaysa kanyang palad, at dahan-dahan niya itong inilagay sa kanyang bulsa. Kasing kalma ng kilos na para bang nagtupi lang ng resibo. Dinala niya ito sa isang alahero sa kabilang bayan, kilala sa hindi pagtatanong at sa mga tahimik na transaksyon. Tiningnan nito ang piraso sa ilalim ng lampara, tinimbang at nagbigay ng halaga. Higit pa iyon sa anumang pera na nakita ni Isabela sa loob ng mga buwan. Sapat upang bahagyang itulak ang kanilang buhay papunta sa mas maayos na landas. Sa unang pagbebenta, binilhan niya si Manuel ng bagong damit na kasya sa kanyang lumalaking katawan. Bumili siya ng prenatal vitamins, yung magaganda na dati kaya niyang bilhin bago bumagsak ang lahat. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon na puno niya ng totoong pagkain ang 2 bag, prutas, gulay, karne. Nang kumain sila kinagabihan, hindi nila kinailangang magtipid. Humingi si Manuel ng dagdag at ibinigay niya iyon ng walang pag-aalinlangan. Sumunod ang ikalawang pagbebenta pagkalipas ng ilang linggo, kasing tahimik din. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya ginastos sa pagkain o gamot. Ini-invest niya ito. Nakahanap siya ng maliit na pwesto sa isang palengke sa labas, nakasingit sa pagitan ng tindahan ng second-hand na libro at isang stall na nagbebenta ng handmade na sabon. Halos hindi kasya ang isang tao, may dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at bubong na tumutulo kapag umuulan. Pero kanya yon, sa ilang dolyar at sa mga taon ng karanasan, bumili si Isabela ng mga gamit na florera at mga bulaklak mula sa isang wholesaler na nagbigay ng murang alok. Ang kanyang mga kamay, minsang naninigas mula sa pagtulog sa van, ay muling bumalik sa dating ritmo. Ang pag-aayos ng bulaklak ay hindi lang trabaho para sa kanya. Ito'y alaala ng kalamnan, isang sining na kanyang pinanday sa negosyong itinayo nila ng kanyang asawa. Yumuyuko ang mga talulot sa ilalim ng kanyang mga daliri na para bang kilala siya, para bang naaalala siya. At napansin ito ng mga tao, yung bagong florist, sino siya? Bulong ng isang mamimili, pinagmamasdan si Isabela habang itinatali nito ng satin na laso ang isang buke ng lavender at puting tulip. Magaling ang mata niya, sabi ng isa pa. May isa pang nakisabat, nagtaas ng kilay. Hindi ba't yun si Balong Santos? Akala ko'y nakatira siya sa van. Narinig iyon ni Isabela, ngunit hindi na tumagos ang mga bulong. Sa halip, may isinindihan itong apoy sa kanyang loob, isang pakiramdam ng layunin. Hindi nila alam ang kanyang kwento. At hindi nila malalaman, hindi ang buong katotohanan. Dumarating siya sa kanyang stall bago sumikat ang araw. May dalang balde ng mga bulaklak habang ang natitirang palengke nagsisimula pa lamang bumangon. Nagtatagal siya hanggang gabi, inaayos ang kanyang mga display sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagtitipid siya, hindi gumagastos ng sobra, hindi naglulustay. Bawat baryang sobra'y ibinabalik niya sa negosyo, mas sariwang bulaklak, mas matalim na gamit, mas malinaw na karatula. At palaging nananatili ang van sa dati nitong kinalalagyan. Nasa ilalim pa rin ng baluktot na poste ng ilaw, parang anytime ay guguho. Tinuring niya itong parang lumang sasakyan na hindi niya maiwan. Walang nakaamoy ng kahit ano. Walang nakakaalam na sa loob ng mga kinakalawang nitong panel nakatago ang unti-unting nababawasan ngunit makapangyarihang tago ang ginto. Samantala, sa kabilang bayan, nagsimulang mabulok ang imperyong inagaw ng kanyang mga biyenan. Ang mga tindahang kinuha nila, mga tindahang minsang pinaghirapan ni Isabela, ay nagsimulang magkaproblema. Mali ang mga order, nawawala ang mga delivery, umalis ang mga customer dahil sa kawalan ng ayos at bastos na serbisyo.
Dumami ang mga bayaring hindi mabayaran. Tumigil ang mga supplier sa pagtugon. Kumalat ang mga bulong ng krisis na pinansyal na parang usok sa hangin. Narinig ni Isabela ang mga bulong, kadalasan mula sa mga customer na nag-uusap habang binabalot niya ang mga bulaklak. Alam mo ba, hindi na raw makabayad ang pamilya Santos sa mga supplier nila. Hindi na nakapagtataka, lagi silang mapagmataas, pero hindi naman sila marunong magtrabaho. Hindi kailanman sumali si Isabela, hindi siya nagdagdag ng apoy sa tsismis. Ngumiti lang siya habang ang kanyang mga daliri maingat na nagtatali ng laso o nagpuputol ng tangkay. Ang samyo ng mga lilis at eucalyptus ay bumalot sa paligid, pinapawi ang dating sugat at pinapalitan ng isang bagay, payapang kasiyahan. Dahil alam ni Isabela, ang ginto ay hindi lamang ang bagay na maaaring lumago sa katahimikan, pati ang lakas, pati ang pamana, pati ang kapangyarihan. Pagsapit ng kapanganakan ng kanyang anak na babae, ang maliit na stall ni Isabela ay namulaklak na tungo sa isang tindahan sa gilid ng palengke. Malinis ang mga bintana, may berdeng tolda na parang paanyaya. Nakapinta sa magarang gintong letra ang pangalan Isa and Rose, isang pangalan na nakaugat sa pagmamahal. Isang bahagi para kay Manuel. Isang bahagi para sa kanyang bagong silang na anak na babae na dumating sa mundo hindi sa lungkot, kundi sa liwanag ng isang bagay na itinayo mismo ni Isabela gamit ang sariling dalawang kamay. Sa loob, isa itong santuwaryo. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay kumalat sa hangin, lilis at peonies, eucalyptus at freesia. Dumadating ang mga tao hindi lamang para sa mga bouquet, kundi dahil sa damdaming hatid ni Isabela na sila'y nakikita, na sila'y pinahahalagahan. Naalala niya ang mga pangalan, mga kaarawan, mga anibersaryo, kahit ang bouquet na binili ng isang lalaki para sa kanyang asawa 5 taon na ang nakalipas. At sa bawat bouquet, palihim niyang isinasama ang isang sanga ng baby's breath bilang suwerte. Dahil alam ni Isabela na kahit ang pinakamaliit na kilos, ang pinakamatahimik na haplos, ay maaring magdala ng bigat ng isang bagong simula. At ang pagbagsak ng kanyang mga biyenan ay hindi na bulong sa likod ng mga pintuan o tsismis sa kape. Hayag na ito, hindi maitatanggi, nakasulat sa itim na tinta sa harap ng lokal na diaryo at kumalat sa mga balita online para makita ng lahat. Santos Floral Chain declares bankruptcy. Santos Family Estate listed for immediate sale. Nasa likod ng counter si Isabela habang bumabalot ang bango ng freesia at eucalyptus sa hangin, binabasa ang mga headlines. Hindi siya ngumiti, hindi siya nanlait. Ngunit sa katahimikan ng sandaling iyon, may isang bagay na nanahan sa loob niya. Hindi tagumpay, hindi tuwa, kundi isang tahimik, matatag na pakiramdam ng balanse. Isang hustisya, hindi sa apoy, kundi sa biyaya. Ang imperyo na inagaw ng kanyang mga biyenan, itinayo sa kasakiman at pinanatili sa kalupitan, ay bumagsak sa mismong mga bagay na pinahahalagahan nila, imahe, kontrol at karapatan. At wala silang masisisi kundi ang kanilang sarili. Ilang araw ang lumipas, isang hapon na pinalambot ng sinag ng araw na dumadaloy sa mga bintana ng tindahan. Bumalik ang nakaraan, hindi bilang bagyo, kundi bilang anino. Maingat na binabalot ni Isabela ang isang bouquet para sa isang babaeng ikakasal, malalambot na ivory roses, eucalyptus at isang laso na kulay ng dapit hapon. Nakapokus siya, matatag ang mga kamay, puno ng kulay at balanse ang kanyang isipan, nang biglang bumukas ang pinto sa likod niya. Tumunog ang pamilyar na kampanilya sa itaas, ngunit ngayon mas matalim kaysa dati. Napatingin siya, nakatayo sa bungad ng pinto, mas payat at mas pagod kaysa sa kanyang alaala ay ang kanyang biyenan. Ang minsang nakakatakot na lalaki ay ngayoy mukhang pinagod na ng panahon at resulta ng sariling gawa.
Ang mga dating mamahaling damit, mga simbolo ng estado, ay kupas at pudpod. Numinipis ang tela sa mga siko. Sa likod niya, nakatayo ang kanyang hipag, hindi na ang babaeng puno ng kayabangan noon. Nakayuko ang kanyang mga balikat, mabilis na naglilipat-lipat ng tingin ang kanyang mga mata sa loob ng tindahan, at mahigpit na nakahawak sa kanyang handbag na para bang iyon na lang ang natitira sa kanya. Isabela, panimula ng kanyang biyenan, ang tinig na dati matalim at makapangyarihan ay humina na. May pag-aatubili, may bahid ng kahinaan. Nagkaproblema kami. Wala na ang bahay. Wala na rin ang negosyo. Nilunok niya ang kanyang laway. Kailangan namin ng matutuluyan kahit pansamantala lang. Walang sinabi si Isabela agad. Ibinaba niya muli ang kanyang tingin sa bouquet na tinatapos. Maingat na inaayos ang eucalyptus. Hinahayaang lumambot ang itsura ng ayos. Itinali niya ang laso, idinagdag ang maliit na sanga ng baby's breath sa ibaba, lagi para sa swerte, at saka lamang siya tumingin. Hindi malamig ang kanyang ekspresyon, hindi rin malupit, kundi nasusukat, tahimik ngunit makapangyarihan. Naalala ko, mahinahong sabi niya, noong araw na sinabi mo sa akin na ang van lang ang nararapat sa akin. Tumitig siya sa mga mata nito, na ako at ang mga anak ko ay walang karapatan sa kahit ano, na dapat magpasalamat ako na may tira-tira pa kayong ibinigay. Hindi galit ang mga salita, kundi katotohanang tuwirang sinabi gaya ng paglalarawan ng isang florist sa tinik. Hindi may halong puot, kundi malinaw na pagkilala. Napalipat ang tingin ng kanyang hipag sa gintong letra sa bintana ng tindahan, I.S. Marie Rose. Isang pangalang inukit mula sa katatagan. Isang pangalang isinilang mula sa pamilya, sa kaligtasan at sa pagmamahal. Pagkatapos, napatingin siya sa gintong bolpen na ginagamit ni Isabela sa pagsusulat ng resibo. At sa sandaling iyon, may kumislap na pagkaunawa, isang pagkilala. Ang lugar na ito, ang bango, ang ganda, ang biyaya. Lahat ito ay tumubo mula sa van na minsan nilang hinamak. Mula sa bagay na tinuring nilang walang silbi. Tinapos ni Isabela ang pagbabalot ng buke at dahan-dahang iniabot sa naghihintay na bride kasabay ng isang mainit at tapat na ngiti. Pagkatapos ay humarap siyang muli sa mga panauhin. Pasensya na, malumanay ngunit mariin niyang sabi, wala akong lugar para sa inyo. Tumigil siya sandali bago nagdagdag, may mga bagay na masyadong maliit upang buhatin ang bigat ng mga taong minsang sumubok na wasakin ito. Natahimik ang silid, walang pagtutol, walang depensa, tanging katahimikan. Ibinaling ng kanyang biyenan ang mga mata sa sahig. Bumagsak ang balikat ng kanyang hipag at magkasama nang walang salitang binitawan, lumabas sila sa kalsada. Muling tumunog ang kampanilya. Ngayon, hindi bilang pagdating kundi bilang pagtatapos, bilang tuldok. Binitiwan ni Isabela ang isang mahabang hininga na hindi niya namalayang pinipigil. Hindi iyon lasang paghihiganti, hindi matalim o mapait. Ito'y malinis, magaan, malaya. Pagsapit ng kapanganakan ng kanyang anak na babae, ang maliit na tindahan ng bulaklak sa gilid ng palengke ay namulaklak na tungo sa isang ganap na sulok na shop, naliligo sa sinag ng araw, nababalutan ng gumagapang na baging. Ang berdeng tolday sumasayaw sa hangin. Ang karatula sa itaas ng pinto ay kumikislap sa gintong sulat, I.S. Marie Rose, isang parangal para kina Manuel at Marie, ang mga anak na nagbigay sa kanya ng dahilan noong nawala ang lahat. Sa loob, ang hangin ay puno ng ganda, mga lilis na nakabuka, wild peonies, kumpol ng eucalyptus na nakapilipit ang mga dulo. Ngunit higit pa sa amoy o kulay, dumadating ang mga tao para sa bagay na hatid ng tindahan, init, kabutihan, ang pakiramdam na sila'y kilala. Naalala ni Isabela ang mga kaarawan at anibersaryo,
Nagtanong siya tungkol sa mga pamilya, nakinig sa kanilang mga kwento ng dalamhati at tuwa. At sa bawat bouquet, palihim niyang isinasama ang isang sanga ng baby's breath, isang simpleng basbas para sa swerte. Sapagkat sa mundong minsan ay kinuha ang lahat sa kanya, natagpuan ni Isabela hindi lamang ang kaligtasan, kundi ang dangal, ang biyaya. At sa pamamagitan ng tahimik na katatagan, nakabuo siya ng isang bagay na tatagal, hindi lang para sa kanya kundi para sa lahat ng dadaan sa kanyang pintuan at makakaramdam ng pagiging mahalaga. Bumagsak ang imperyo ng kanyang mga biyenan, ngunit ang pamana ni Isabela ay nagsisimula pa lamang mamulaklak. Nag-atubili siya, tila hirap humanap ng mga salitang noon ay hindi niya kailanman kinapos. Kailangan namin ng matutuluyan, kahit panandalian lang, hanggang sa makabangon kami muli. Hindi kumibo si Isabela. Patuloy na gumalaw ang kanyang mga kamay. Maingat na isinisiksik ang isang sanga ng eucalyptus sa bouquet na kanyang binabalot. Dumampi ang malambot na dahon sa kanyang mga daliri na parang bulong pinapaalala sa kanya ang kasalukuyan. Nakatuon ang kanyang pansin sa satin na laso, maingat niya itong pinapakinis bago itali sa perpektong buhol. Saka lamang siya tumingin. Naalala ko, mahina niyang sabi, ngunit matatag gaya ng batong hinubog ng panahon. Noong araw na sinabi mong ang van lang ang nararapat sa akin, na ako at ang mga anak ko ay dapat magpasalamat pa na may ibinigay sa amin kahit kaunti. Hindi niya ito sinabi ng may puot, wala ring pait sa kanyang tinig, tanging katotohanan lamang. Tinitigan niya sila tulad ng pagtitig niya sa kanyang mga bulaklak. Sinusukat, sinusuri, tinutukoy kung alin ang buhay pa at alin ang dapat nang iwanan. Mabilis na napatingin ang kanyang hipag sa karatula ng tindahan. Nakapinta sa eleganteng gintong sulat sa bintana. I.S. Marie Rose. Pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin sa gintong ballpen na ginagamit ni Isabela sa pagsusulat ng resibo. Ang pagkaunawa, mabagal, unti-unting gumagapang, ay sumilay sa kanyang mukha na parang kidlat sa madilim na langit. Sa unang pagkakataon nakita niya ang lahat, hindi lang ang itinayo ni Isabela, kundi kung paano niya ito ginawa. At mula saan? Lumingon si Isabela, iniabot ang natapos na bouquet sa bride na naghihintay. Kalakip ang mainit at tapat ng ngiti. Pagkatapos ay muli niyang hinarap ang mga panauhin. Pasensya na, malumanay, ngunit mariin niyang sabi, taglay ang uri ng katapusang hindi na kailangan ng paliwanag. Wala akong lugar para sa inyo. May mga bagay, dagdag niya, na masyadong maliit upang buhatin ang bigat ng mga taong minsang sumubok na wasakin ito. Ang kanyang mga salita ay bumagsak na parang mga talulot malambot, ngunit imposibleng ipagsawalang bahala. Walang salitang binitawan, tumango lamang ang kanyang biyenan, hungkag ang mga mata. Sumunod ang kanyang hipag, tahimik, at habang palabas silang lumakad, muling tumunog ang maliit na kampanilya sa pinto. Ngunit ngayon, hindi na tanda ng pagdating, kundi tanda ng pagtatapos. Isang huling tuldok sa kwentong isinulat nila sa kalupitan at muling isinulat ni Isabela sa biyaya. Binitiwan ni Isabela ang mabagal na hininga. Hindi iyon kasiyahan, hindi iyon paghihiganti. Iyon ay paglaya, iyon ay kapayapaan, iyon ay kalayaan. Ang liwanag ng dapit hapon ay dumaloy sa malalaking bintana ng tindahan, mainit at ginintuang, nagbubuo ng mahahabang anino at sumasayaw sa mga talulot na parang alitaptap. Nakaupo si Isabela sa likod ng counter, ang kanyang bagong silang na anak na babae ay payapang natutulog sa habing basket sa tabi niya. Sa kabila ng silid, si Manuel ay nakaupo, nagdodrawing sa kanyang kwaderno, hawak ang lapis, kunot ang noo sa pagtuon. Napatingin si Isabela sa labas ng bintana, lampas sa mga florera at hanay ng mga hydrangea, patungo sa van na nakaparada pa rin sa gilid ng lote. Hindi na ito gumalaw sa loob ng maraming taon. Kalawangin pa rin.
May mga yupi pa rin, nakalimutan na ng lahat maliban sa kanya. Walang sino mang dumadaan ang makakahula na minsan itong naging kanyang lifeline. Na naglaman ito hindi lamang ng ginto, kundi pati ng pag-asa. Nasa loob ng sirang katawan nito ay nakatago ang binhi ng lahat ng ngayon ay namumulaklak sa paligid niya. Oo, ang ginto ang nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon, ngunit ang metal lamang ay hindi makapagpapatayo ng buhay. Iyon ay ang kanyang pinili, ang kanyang kagustuhan, ang kanyang mga kamay. Mga gabing nagplaplano siya ng gising, mga umagang bumabangon siya bago sumikat ang araw, mga araw na nagpapatuloy siya kahit mas madali sanang sumuko. Minsan, sa mga tahimik na sandaling gaya nito, naiisip niya ang kanyang asawa, ang kanyang tawa, ang kanyang matigas na pag-asa, at ang paraan niyang laging nakakakita ng posibilidad sa mga bagay na walang halaga sa iba. Nagtataka siya kung alam ba nito. Kung iniwan ba niya talaga ang van na iyon na may layuning ngayon lamang niya tunay na nauunawaan. Sa kanyang isipan, para bang nakikita niya ito, nakasandal sa pintuan ng tindahan, nakahalukip-kip ang mga braso, may bahagyang ngiting puno ng pagmamalaki. Inabot ni Isabela ang isang talulot na natira sa countertop at dahan-dahang itinabi. Tumingin siya sa paligid ng tindahan, hindi na may pagtataka, kundi may pag-aari. Ito'y hindi lamang isang lugar, ito'y kanya. Bawat pulgada'y nakaugat sa katatagan, hindi niya kailangan ang mansyon, hindi niya kailangan ang ninakaw na apelyido o hungkag na prestihiyo. May mga ugat na siya ngayon. Malalim, matatag, at siya mismo ang nagtanim nito. Minsan, tinatanong siya ng mga customer tungkol sa van. Umaandar pa ba yung lumang bagay na yan? Ngumingiti siya, isinisiksik ang isang sanga ng baby's breath sa kanilang buke at sasagot ng may kindat, bahagi na lang yan ng kwento sapagkat ito ang katotohanan. Maaaring magtago ang ginto sa pinakapangit na lugar. At ang mga taong tumatawa sa iyong halaga na sinusubukang tanggalin ang lahat sa iyo, kadalasan ay hindi nila alam na ibinigay na nila sa iyo ang susi ng sarili mong kalayaan. Kung napatigil ka ng paglalakbay ni Isabela, huwag ka na lang mag-scroll. Pindutin ang like button, mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong sumasalamin sa kaluluwa. At ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng paalala na kahit sa kalawang at pagkawasak, maaari pa ring mayroong ginto. Ngayon sabihin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ni Isabela, ano ang gagawin mo?